mga katanim, so nandito muli tayo sa Surigao City. Sa city mismo tayo, ano katanim. So kasama ko ulit si katanim dito sa ano natin, tutorial. Dito mga katanim, no, siya lang dapat ang turuan ko, pero sabi ko, di naman ako madamot. I-share ko na lang din ulit sa inyo. Sa paggawa ng nutrient solution, ito yung topic natin ngayon. Dapat alam niyo yung water nyo kapag nagtanim na kayo sa hydroponics. Ito katanim. Kasi dapat yung easy o kaya ppm, dalawang lagi basa yan eh. Ang ibang mga meter kasi sa atin, di komplikado, may easy tayo, may ppm. So, kung tingnan mo yan, tingnan mo. Yan. Kita mo may easy. Yan. O 0.4, di ba? Ang katumbas niyan, ppm, makikita mo ppm 500, ppm 700. Dito ka na lang sa ppm 500. Kasi na yan. No? So, ang 0.4 easy, equivalent sa 200 ppm. So, lagi ko sinasabi, 1.2 easy, equivalent sa 600 ppm. Pero kung sa 700 ppm ka 840, dito ka na lang bumase sa 500 ppm multiplication. Not TDS mo. No? Okay. Multiplication lang yan mga katanim, no? Times 500, 1.2 times 500. Kung gusto mo na 1.2 times 700. Okay, so tatandaan katanim. Ang purpose kasi dito, para malaman nyo kung ilan ang benchmark o yung basic ng tubig nyo. Katanim. Kasi dito, for example, may tubig ka, galing saan to? Gripo. Tap water. Tap water, galing sa gripo, served by water district niya. Okay. Pag chinek mo to katanim at walang ilaw, okay lang yan. Ibig sabihin, walang ilaw. Ibig sabihin, maayos ang tubig mo. Okay. Diba? Makuha ng tubig mo, malinis. Sige, lagyan mo. Try. No, walang ilaw? Nailap, nawala na. Nawala na. No, nag-ilaw, tapos biglang nawala. Ibig sabihin, malinis ang tubig. Ngayon, katanim, given na 0 ppm. 0. Okay. Pag naglagay ka ng nutrient solution, kayo din mga katanim, pag naglagay ka ng nutrient solution, paabutin mo sa 1.2. 1.2. Oo, 1.2 easy. Or 700, no? Or 840 or 600. 600 to 840 ppm. Yan yung ano niya, bracket niya. So dito mga katanim, 600 to 840 ppm at 1.2 easy. Okay? So ganun katanim. Sa mga nalilito, paano ba yan? Bakit umabot sa 1.2? Sabi ni katanim, 1.2 lang, 1.2 o kaya 800 ppm. Ikatanim, ang tubig ko 800 na kaagad, so di ko na kailangan pala ng natsol. 40 na lang. Kuha ko na kaagad ang 840 na sinasabi mo. Mali yun. Kapag ganon, for example, 300 ppm ang nakuha mo. Sa ibang metro 300 tubig pa lang, wala pa natsol. 300 plus 600 hanggang 840. So ilan yun? Sabihin natin 840 na lang katanim para di malito. 800 na lang. Kasi bracket eh. 800, may 300 ako na tubig sa tubig ko na ppm. 800 plus 300 yon. 1.1. Dapat na makuha mo 1,100 ppm. Okay? Another example. Pag sukat ko pa lang ng tubig ko, 600 ppm. 600 na. Ilan dapat ang ilalagay ko na natsol? 200 na lang ba? 600 pa din. 600 to 800. Anong dapat ang total? 1.2 plus. 600 plus 800, 1.4. Dapat 1.4 katanim. Yung ppm ng tubig nyo plus the ppm ng nutrient solution mo. Kahit anong gamit mo. Sabihin ng mga katanim, masakit pala sa ulo yan. No? Di na ako mag-hydroponics. O kaya dito na lang ako sa DIY para walang ppm. Mali. Kasi ganoon pa rin. Kailangan mo lang ma-check, kaya nga nag-hydroponics tayo para may sukat na. Hindi yung labis o kaya kulang yung nutrient solution na ibinibigay natin sa tanim. So doon katanim, ang benchmark mo na ay doon sa 600 ang ppm ng tubig pa lang plus 800 dapat 1.4. 1.4 lagi ang dapat ang tubig mo. Nakuha? Kasi doon ka man lagi kukuha ng source ng water. Paano katanim? Sumahod ako sa tubig ulan. I-check mo pa rin ang tubig mo. Di ba? Ilan ang ppm? 0 ppm. Edi alam mo na ang 1.2. Do 800 na lang. Dapat pag linagyan mo ng natsol, 800 ang makuha mo. Okay? Paano katanim? Wala nang ulan. Yung nakalagay sa reserva ko, tubig ulan. Ngayon ang gagamitin ko na, ang tinap up ko na.
mayroong 300 ppm galing sa gripo. Paano na yan? Mali ko na, sa ko na. Oo, naghalo na. Naghalo na. O paano na yun? Paano nga makatanim? Oh, di ba? Yung dati kong tubig, may natira pa ako sa reserva ko. Tubig ulan, 0 ppm. Ngayon wala nang ulan. So from Kung open ko na nawasak ko. Gusto ko rin tubig ulan para makatipid ako eh. Ang tubig na wasak ko ngayon, yung ano ng city government namin, 300 ppm. Paano ang gagawin ko? Di ba? Zero dati. Benchmark ko, 800 ppm. Ngayon may 300 ppm ang tubig ko. Binuksan na, hinalo ko dun. So actual Ganun na. pa rin. Lalabnaw. Pero ang labnaw niya, may 300 siyang additional, di ba? Ganun pa rin. Sukatin mo muna ang nutrient solution. Kukuha ka ng sample doon. Sukatin mo. Ilan ang kulang para doon sa 300 plus 800? 1-1. Kailangan mag 1-1 ako. Okay. Okay, benchmark mo yon 1-1. Kasi 300 yung dinagdag mo na eh. Plus ka na 800. Lagi katanim tatandaan, plus 800 ka doon sa nutrient solution. Nakuha na. So, yun. Ngayon, i-check din natin ang pH mo. Oo, bare water yan ha, walang nut salt, pH pa lang. Kasi dito katanim, malalaman mo pag linagyan mo ng nutrient solution, magdadrop ang pH niyan. Kumbaga, magiging acidic. Kung ito ay 7.4, pag gamit nito katanim, kadalasan sa Manila water o kaya ano ng district water, no? 7.4. Kapag gamit ito, siniswirl lang ganyan, no? Parang i-shake ba? Yan, para malaman. So dito, na gumagalaw pa 8.1, di ba? Yan. Pero kadalasan yan 8.0. So dapat kung ang transient ang gamit nyo, i-check nyo dapat may check. May check, nakita ba ang check? Sa gilid. Okay, may check diyan sa gilid. Okay. Kung hindi calibrated yung katanim, pag inon mo, yan, may check, di ba? Pag wala check yan, kailangan may calibrate. Okay? So, shake mo lang ng ganyan para malaman mo ang pH. So, ito sa akin, ano dito ay 7.4. Ang pagkakala mo, baba pa, 7.7. So, kuha ka ng, ano mo, na, bigyan kita ng tubig para ma-shake mo rin doon. Magpara doon. Yan. Okay? O, yan. Ano mo yan, para calibrate tayong parehas. Ang paglubog ka tanim, hanggang dito lang. Oo, wag mo pabutin dito sa, sa taas. Okay? Yan. Bababa. Ingatan mo katanim, tumama ito ng tumama. Kasi madadamage yung probe natin. Yan. 8.2 man. Kasila din. Hindi, 8.1 pa. Sige pa. Bababa pa yung katanim. Yan. Sige pa, baba mo pa. Yan, ganyan. Yan, 8.1 yan. Bababa pa yan, no? 7.4 na katanim. Hanggang sa hindi na ito gumalaw. Tingnan mo, hindi na gumagalaw. So 7.4 ang tubig mo dito, ang pH. So kailangan mo dito ng pH down. Pero uunahin natin katanim ang nutrient solution. Bakit? Pag nilagyan mo kasi ng nutrient solution, bababa yan, magdadrop. So tama ako, 6.4, 7.4. 7.4. Okay. So malalaman mo yung pH mamaya pag ginamitan natin ng Napsol.